Ang iba't ibang anyo ng panata ng mga Pinoy, sumasalamin raw sa pagiging relihiyoso ng ating lahi. So yung mga Kastila ang nagturo sa mga Pilipino na magdasal, magpenitensya. Bago pa dumating yung Kastila, meron ng paniniwala yung mga Pilipino tungkol sa mas malaking puwersa sa Diyos. At kung di mo babawalan. Ang simbahang Katoliko, hindi lubusang tumututol sa iba't ibang panata ng mga Pilipino. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang tingin. Medyo may syncretic, mayroong superstitious, mayroong fanatic. May mga umpisa pa lamang, pero ang ating hamon ay sana tumuloy-tuloy, lumalim yung tawagin natin popular religiosity to becoming a real. Magkakaiba man ang ating panata, isa lang ang mensaheng hatid ng Semana Santa. Ito ay ang matutunang pagsisihan ng ating pagkakamali at sikaping mamuhay ng tuwid. US President Barack Obama sorpresang bumisita sa tropa ng Amerika sa Afghanistan. Yan ay bilang pasasalamat sa mga sundalo at sibilyang Amerikano na nakabase roon. Kasabay niyan ay sinabi ni Obama na mahihirapan ang mga sundalo sa mga susunod na araw. Hindi pa raw kasi tapos ang nasimulang gera roon. Bukod sa mga sundalo, nakipagkita rin si Obama kay Afghan President Hamid Karzai. Ito na ang unang pagbisita ni Obama sa Afghanistan bilang Pangulo ng Amerika. Kilos protesta laban kay French President Nicolas Sarkozy isinagawa sa Paris. Daang-daang release ang naka-purple na t-shirt na may nakasulat na No Sarkozy Day. Sa social networking sites gaya ng Facebook, nabuo ang demonstrasyon. Pinoprotesta nilang umano'y hindi patas na pamumuno ni Sarkozy at ang mga polisiya niya na iilan lang ang nakikinabang. Kasabay nito patuloy pa rin ang pagbaba ng approval ratings ng French leader. Naglabas naman ng bagong libro ang ama ni French President Nicolas Sarkozy. Ang So Much Life ni Paul Sarkozy ay tungkol sa naging buhay nila ng anak. Bukod dito ay kinuwento rin ng nakatatandang Sarkozy ang maagang diborsyo nila ng asawang si Andre. Ang autobiography ay tugon daw sa mga maling impormasyon tungkol sa kanilang pamilya. Reality show ng bassist vocalist ng bandang Kiss na si Gene Simmons may bagong season na. Excited na raw po ang musikero sa muling pag-era sa Amerika ng Gene Simmons Family Jewels. At sa season na ito raw ay magkakaroon ng breast cancer scare ang long-term girlfriend niyang si Shannon Tweed. Bukod kina Gene at Shannon, tampok din sa programa ang dalawa nilang anak na sina Nick at Sophie. Jennifer Lopez nagbabalik big screen. Ang The Backup Plan, ang kauna-unang pelikula ni J.Lo ngayong 40 years old na siya. Tungkol ito sa isang single woman na desperadang magkaanak. Magpapabuntis siya via artificial insemination sa kanyang best friend na lalaki. Yun nga lang, habang buntis siya ay may makikilala siyang lalaki at magkakagustuhan sila. At yan ang latest sa entertainment ngayong umaga. Ako po si Luan ng inyong morning kachikahan. Join me again tomorrow for your daily dose of chika. Dito lang po sa Unang Chika. Rhea, Jiggy? Salamat Luan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po ang mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan nina Igan Arnold Clavio at Connie Sison. Ako po si Giga Manical. At kung may balita i-report sa GMA News, i-text ang balita space, message space ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang himpilan ng serbisyong totoo. Ako po si Rhea Santos. Ito ang unang balita. Alrighty, almost done na po si Monica sa kanilang pamamasyal sa Kamay ni Jesus Shrine sa Lucban, Quezon. Yan, thank you, Pastor Mike. Pero pauwiin natin sila ng walang pasalubong. Papauwiin ba natin sila ng walang pasalubong, guys? Ano nga ba ang mga delicacies at iba pang food ang nabibili dyan? Alamin po natin yan.
ladies, naku mamaya alamin natin kung ano ba yung mga pasalubong na pwede i-away from here. Pero for the meantime, live na live po tayo dito pa rin sa Kamay ni Jesus Shrine. Dito pa rin yan sa Lukban, Quezon. At kahit nga tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng ulan, hindi pa rin natitila ang ating mga kababayan sa pagpunta dito sa shrine para of course makipagbigay-pugay ngayong Semana Santa. At syempre sinasabi nila na inaasahan na mas daragsa ang mga tao ngayong darating na araw, lalong-lalo na po pagdating ng Huwebes Santo. Kung kanina mga kapuso, pinakita na natin yung mga life-size images ng mga Stations of the Cross and yung mga Rosary Mysteries. Isa pa sa mga dinarayo talaga dito sa grotto actually ay yung kanilang tinatawag na Healing Mass. Kaya naman kasama natin this morning ang founder nitong Kamay ni Jesus Shrine and Healing Mass priest nila na si Father Joey Fallier. Good morning, Father. Good morning. Yes. So Father, alam naman natin na talagang dinadagsa kapag Semana Santa itong Kamay ni Jesus Shrine. Bakit po kaya, Father? Well, siguro yung una yung grotto na meron tayong 305 steps at meron tayong 50 footers and Christ. Wow. Ito yung next Sao Paulo, Brazil, which has 50 footer. Next to Bolivia, which has 60. And third is our country. Yes. Third tallest risen Christ in the whole world. Yes, and in fact dito sa Pilipinas, ito po yata yung isa sa pinaka-mataas na grotto na matatagpuan. Tama, Father? Tama. Right. Pero hindi namin kasama sa plano yan noon. Pero yun ang gusto ng Panginoon. Of course. So Father, ngayon po Semana Santa, gaano po karaming mga kababayan natin ang expected na pumunta dito sa grotto? Just to give you a siguro yung history, nung isang taon we were visited by simula Domingo de Ramos hanggang Easter Sunday, about 600,000. 600,000, napakarami talaga. So, kailan po usually dumaragsa talaga yung mga tao? Well, kalahati no, nung Biyernes Santo, about 250,000 came. We tried our best to estimate the people sa dami ng sasakyan, sa dami ng mga taong pumunta, about 250,000. So ano naman po yung mga preparations na ginagawa niyo sa pagdagsa ng maraming tao? Well, kailangan namin ang coordination with siguro yung security. Number one. Kasi di natin maiwasan, may mga iba-ibang mga taong dumarating dyan. Kailangan yung aming medical aid, first aid. Tapos yung mga staff namin, extra sensitive kami sa pangangailangan ng mga tao. Of course. And security nga, number one yan sa dapat nating isipin ngayon darating na Semana Santa. Yung pag-usapan naman po natin yung Healing Mass. So usually po ba, Father, kailan po kayo nandito para sa Healing Mass natin? Well, ininbitahan ko po kayo tuwi pong Miyerkules at tuwi pong Sabado, alas 9:30 dito po sa Kamay ni Jesus. Meron din po akong mga schedule na out of town. Makukuha lang po yan sa joyfallier.org. Okay, thank you so much, Father. So ayan mga kapuso, narinig niyo po yung mga schedule ng Healing Mass dito. At syempre tuloy-tuloy pa rin po ang pagbukas itong Kamay ni Jesus Shrine ngayon Semana Santa. So more of the place sa pagbabalik pa rin ng unang hirit.